So it's not your own kingdom. It's not the kingdom of this world, but it is the kingdom of God. So doon inalin tulad ng Panginoon ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. So inalin tulad niya sa isang natatagong kayamanan, inalin tulad niya sa isang perlas na napakamahal. Okay? So apat na bagay po na makikita natin sa isang kaharian para mas maintindihan natin. Ang kaharian ay merong hari. Tama po ba? There's a king. Walang kaharian na walang hari, di ba? Lahat ng kaharian ay may hari. Hindi lang natin masyadong maintindihan kasi hindi tayo, yung form of government natin ay hindi ganun, no? Parang napaka-democratic natin na okay na sa atin ng presidente na binoboto natin, no? Sa kanila kasi pag sinabing hari, hindi ho binoboto 'yan. At pag sinabing hari, he he owns everything. Lahat ng meron sila pag-aari ng hari, no? Doon sa United Kingdom, yan yung meron siyang mga territory na lahat ng wala silang sariling pag-aari. Everything belongs to the king. Okay? So, ganun din sa kaharian ng Panginoon. As you can see that everything belongs to the owner, to the king. Okay? So, pangalawa, makikita natin na ang isang kaharian, there must be a law, or we call it the moral law, or the moral government, which is yun ang pamantayan. Walang gobyerno na walang constitution, walang batas. Okay? Dahil pag wala hong batas, it will create chaos. Magkakaroon ng kaguluhan. So, yung batas na yan, yun ang pinakapamantayan, yun ang pinakasusundin para lahat magkaroon ng order. Okay? So, there must be law and there must be a moral government. At pangatlo, there must be a defense, there must be a provision, and there must be a territory. Di ba? May defense yan, may provision yan, may protection yan. So yung kingdom, if you belong to a kingdom, you will be protected by a kingdom. Okay? And also, there must be a citizen or children. And this is applied for us, no? So, napabilang tayo sa isang kaharian. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, napabilang tayo sa isang kaharian. Ang mababasa niya, kahit sa New Testament, makikita natin yan, that will belong to a kingdom that cannot be shaken. So, and we also consider as a children of the King. Di ba? In John chapter 1, verse 12, ang sabi doon, ang sino mang tumanggap sa kanya, ibinibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, it's not only a citizen of the kingdom, but also a children of the kingdom. Okay? So, apat na bagay na makikita natin sa isang kaharian. Merong hari, which is he owns everything. Merong kautusan o merong moral government, which is the rule of law. And there's a defense, there's a provision. Ito yung maganda eh. Kanina pinatugtog ni Pastor Sammy. Uh, uh, anong pamagat nun? Si Yahweh ang aking Tagalog ba? pastor, di Sapat na tigit pa. magkukulang, sapat na, at higit pa. Di ba? So, that's a provision, no? And only the king can provide. Kagaya nga sa atin dito, di ba? Can the government provide for us? Di ba? Na ipinoprovide ba ng gobyerno yung pangailangan natin? Di ba? Hindi, sariling kayod po. Hindi. Pero sa hari, that's a different story. The king will provide everything for his citizen, for his children. Yun lang naman po kagandahan pag that kind of government may hari, because the king will provide everything na kailangan. Okay? Okay, of course there's a territory and there's a citizen, there's a children. Okay? So
Dapat maintindihan natin yan. Kasi ganun tumatakbo ang kaharian ng Diyos. Doon tumatakbo ang kaharian ng Diyos. Okay? At nakita rin natin dito, there are new pictures or likeness of His kingdom. Okay? Which is the treasure in the field and the merchants first. So, then muna natin focus yung ating kaisipan, yung picture or kahalintulad ng kanyang kaharian ay yung the treasure in the field. There is a treasure and there is a uh, great price, great poor, no? Yeah, yan dalawang yan, no? And also, as you can see, pag pinag-usapan natin ang treasure, it is defined as wealth or it is defined as abundance of any kind and any form. Can be food, can be material things, can be money, can be health, no? Lahat yan, speak about wealth, no? So something assigned with high value and high worth. So anumang bagay na may halaga o mataas na halaga ay kinoconsidered na treasure. Okay? So God's kingdom is certainly treasure. Tama po ba? Ang kaharian ng Diyos ay tiyak na tiyak. Ito ay kayamanan. Okay? So treasure in which man's deepest need are bountifully met and the soul find peace and satisfaction. If we belong to God's kingdom, diya, pinoprovide lahat ng Panginoon yung lakas mo, yung talento mo, everything. Di ba? Trabaho mo, pangailangan mo. So, that is all our deepest needs are bountifully met and the soul find peace and satisfaction. So, Jesus revealed a binding reality about our heart when he said, where your treasure is, there your heart will be also. So, tingnan nyo ha. Ito yung tinuturo ng Panginoon. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Okay? Kung ang kayamanan mo ay nasa kaharian ng Diyos, then it's sure that your heart is in the kingdom of God. Pero kung ang kayamanan mo, dito sa mga bagay na pansamantala o temporary, then your heart is here. Di ba? Tinuturo sa atin ng Panginoon yan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Pakibasa na Matthew 6:21 and Luke chapter 12 verse 24. Sinong pwede magbasa? Amen. Ito pang sabi doon. Matthew 6:21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Amen. Luke 12:24. Pakibasa rin. 12:24. Isipin na lang ninyo ang mga uwak. Hindi sila naghahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig. Gayunmay, pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya kayo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Luke chapter 12 verse 24. Yun nga po, Tay. Ayun na yun. Opo. Lucas 12:24. Opo. Lucas 12:24, sabi po doon, isipin na lang ninyo ang mga uwak. Hindi sila naghahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig. Gayunmay, pinakakain sila ng Diyos. Amen? Yes. So makita natin dyan na even the mga ibon, mga uwak, because they belong to the kingdom no? So wala silang problema. Hindi sila nagtatanim,
Sila nag-aani. Pero napakasimple. Pinapakain sila. God, that is the way the kingdom is uh, uh, tawag dyan, uh, gumagana, no? Kung paano siya tumatakbo. Okay? So, hindi problema ng uwak, hindi problema ng ibon, hindi nila problema yung mga bagay na yon because they know that the king will provide everything for their need. Okay? So, your heart and what you treasure are tightly entwined and is readily observable. So, hindi ho natin pwedeng uh, kalasin, no? Kumbaga nakatali yan. Yung puso mo at yung kayamanan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, andun yung kayamanan ko pero wala doon yung puso ko. Lord, gusto ko itong mga bagay na to pero puso ko nasa iyo. So, napakasinungaling mo. You cannot, you cannot, uh, hindi mo pwedeng i-separate. That is inseparable. Your heart and what you treasure are tightly entwined and is readily observable. You could say they are inseparable. Heart, treasure. Kaya nga doon natin masusukat yung buhay natin sa Panginoon eh. Ano ba yung mga madalas nating unahin sa buhay natin? Ano yung priority natin? Because kung nasaan ang puso mo, nasaan ang kayamanan mo, andun din yung puso mo. Okay? So, ito yung method na sinabi ng Panginoon para malaman kung ano yung treasure natin. Luke 6:45. Pakibasa rin. Luke 6:45. By what method does Jesus say man make known the treasure? Luke 6:45. Sa Tagalog, sige. Sister Andrea. Right? Lucas 6:45. Wait lang po. Sabi po dito, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Amen? Okay. So, malinaw naman, di ba? Napakasimple lang. A good man out of the good treasure of his heart bring it forth that which is good. Kung ano yung lumalabas sa kanya, yun yung laman ng kanyang puso. Pero kung ang mabuti ang lumalabas sa kanya, mabuti ang laman ng kanyang puso. Pero kung masama ang lumalabas sa kanya, then naglalabas din siya ng masamang kayamanan sa kanyang puso. So, treasure of his heart bring it forth that which is evil. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Di ba? So, makikita natin yan. Malaman mo kung mabuti yung tao, ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Di ba? Kaya nga, walang political ha. Nagkaroon tayo ng presidente dati na yung kanyang mga binibigkas ay laging may mura. Di ba? Ang daming tuwan-tuwa. Daming mga tao na tuwan-tuwa. Kasi hindi nila naintindihan. Napakasimple lang. Malalaman mo ang tao kung mabuti. Kung ano lumalabas sa kanyang bibig. Di ba? Eh, hindi naman magsasalita ng ano ang Biblia. Ang Biblia, mas papaniwalaan ko sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ano lumalabas sa bibig, yun ang laman ng kanyang puso. Kung mabuti ang lumalabas sa kanyang bibig, mabuti ang laman ng puso. Kung masama ang lumalabas sa kanyang bibig, masama ang laman ng puso. Eh, di po ba yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Okay? So, that is the method Jesus does when He make known
the treasure. So malaman ang kayamanan mo by means of your heart. Amen? Okay. So the treasure of the kingdom of heaven would then possess the highest king. So yung kaharian ay yung kayamanan doon sa kanyang kaharian ay naglalaman. Naglalaman na unang-una siya ang may-ari ng kayamanan na meron. Okay? Sa kanyang kaharian. Government in moral, provision in abundance, and protection that is absolute. Okay? So yung palang panalo na tayo kung mapabilang tayo sa kanyang kaharian. Okay? Alam niyo po, sa isang kayamanan, hindi naman ho ako treasure hunter, pero ito yung naririnig ko. Pag meron daw ho nakuhang maliit lang na kayamanan, nyari merong ginto, may nakita siyang isang bara. Alam niyo po, babantayan na ho nila yung buong paligid. Because alam nila kahit maliit lang na ginto yan, there will be a lot of treasure will be found on the vicinity. Adjacent, maaring 10 hakbang, maaring 5 hakbang, maaring 10 metro, whatever is it. Pag meron sila nakuha isang napakaliit lang na kayamanan. Di ba? Alam niyo sa mga nagma-mining, ganun yan eh. Kung mapunta kayo sa Baguio, bubutasin talaga nila yung buong bundok para lang alam nila na may nakuha silang maliit, no? Sa iba nga, makuha nila sa umaagos doon sa ilog, maagos sa ilog. 'Di ba? Sinasala nila yan, buhangin, sasalain nila, may nakita silang maliliit na ginto. Alam nila na marami pang silang makukuha. Okay? At titingnan nila even kahit gibain nila yung buong bundok na yan, para lang mamina nila, makuha nila na meron pang mas malaki sila makukuha. Ganun pala mag-mining, ano? Ganun pala mag-mining. So, it is the same with the kingdom of God. Pag nasa kingdom of God tayo, natagpuan natin ang Panginoong Yesus, natagpuan tayo ng Panginoong Yesus, then mula doon sa maliit na yon na nagkaroon tayo ng kagalakan, nagpatuloy tayo, mas marami pa tayo makitang mga kayamanan at madidiscover natin yan while we are continuing serving God in His kingdom. Okay? So in 1 Chronicles chapter 29 verse 11, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Okay? Babasa natin ito sa the Lord's Prayer. For thine is the kingdom and the power and the glory. Di ba? So makikita natin yan. Dito kinuha yan. 1 Chronicle chapter 29, verse 11. So lahat daw ng nasa langit at nasa lupa ay Kanya. Amen? Ang Diyos ang siyang pinakahari. Siya ang pinakahari. Siya ang may-ari ng lahat ng kaharian. Okay? Also Psalms 145 verse 13, Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generation. So ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at lahat ng kanyang dominion ay mananatili sa lahat ng henerasyon. Okay? Matthew 6:33, But seek ye first what? The kingdom of God and His righteousness. So pag sinabing righteousness, His law, yung kanyang salita, no? Kasi we can be righteous, we can be right because of His word, no? Kanyang salita. And all these things shall be given to you. Ano yung all these things? Yung mga, kung basahin nyo sa mga unang talata, yung inyong kakaanin, yung kanyang inumin, yung inyong darantin, lahat yan, idaragdag na lang sa inyo. Ibig sabihin, lahat, the provision, all the provision will be added unto you. Okay? So, as you can see here,
The farmer stumbled across the treasure existent in the field that he had no right to. O, tingnan nyo ha. Yung magsasaka na nakakita ng natatagong kayamanan, makikita ninyo, hindi naman kanya yung bukid na yon. Tama ba? Kasi kung kanya yung bukid na yun, bakit niya pa kailangan bilhin? Bakit niya pa kailangan tabunan? Bakit niya kailangan umuwi muna at ibenta lahat ng kanyang ari-arian para lang mabili niya yung bukid na yun? So, it means, hindi kanya yung bukid. And that's also the picture of us. We don't own the treasure. Okay? And we don't own this word. Hindi atin tong mundong ito. Marami mga tao na nagkaroon sila ng kayamanan. So they just acknowledge, akin to, pinaghirapan ko to. Di ba? Naririnig niyo yung mga ganyang salita. No? Akin to, pinaghirapan ko to. Yan. Pero they don't acknowledge that this belongs to God. Itong kayamanan na to, itong talento ko, itong lakas ko, itong buhay ko, walang may-ari kundi ang Diyos. Hindi nila ina-acknowledge na ganun. Pero itong farmer na to, makita natin dito, that's the story. Napunta siya sa bukid na yon, and he knows that hindi kanya yung bukid na yon. Merong may-ari ng bukid na yon. At kung may may-ari ng bukid na yon, may may-ari ng kayamanan na yon. Okay? So this is a picture of the kingdom of God. Amen? This is not ours. It belongs to the rightful owner. Walang iba kundi ang hari. And it appears to be a short search if he was searching at all. Di ba? Konti lang yung kanyang nakita. Parang sandali niya lang nakita. Okay? Pero kung titingnan niya, kung sasaliksikin niya pa, mas marami pa siyang makikita. I tell you. Ganun sa pagsasaliksik sa treasure. May mga kakilala ko, mga treasure hunter. Ganun pala ginagawa nila. Pag mayroon silang mapa, meron silang makita sa party na to, pag nakita na nila yon, merong another hint, and they will look for another one. Kung may nakita silang isang timbang ginto, sigurado sila may kasunod nun isang truck na ginto. Ganun sila mag-isip at according to their map, no? At makikita natin dito, parang ganun eh. If he was searching at all, the farmer was awakened to the treasure. Doon palang buhay na siya. So nakita niyang natatagong kayamanan. At pantinin natin yung natatagong kayamanan, tinabunan niya uli. Tinabunan niya uli. There's a reason behind bakit kinakailangan tabunan niya uli. And also, the merchant was in search of such treasure. So, parang ito naman hinahanap niya talaga. Okay? Yung isa naman, parang accidentally, nakita niya lang. So, may kaibahan, di po ba? Ha? Yung isa, yung the merchant, talagang hinahanap niya. Saan kaya nakita niya, di ba? Marami na siya nakita eh. Marami na siyang pearls na nakita. Pero itong pearls na to kakaiba. The merchant was in search of such treasure. And to the merchant, a buyer and a seller of commodities longing for this great treasure, what's his business? Ito naman talagang nagsasaliksik siya. At sa kanyang pagsasaliksik, sa kanyang paghahanap, mas nakita niya yung treasure na yan. To both, sa kanilang parehas, no? The treasure was hidden until discovery. Okay? It was hidden until discovery. Hanggang sa makita talaga nila. Okay? So, in Proverbs chapter 2, verse 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasure,
Kung sa Tagalog niyan, ito yung karunungan eh. Yung karunungan daw, dapat hinahanap daw natin siya gaya ng paghahanap sa isang natatagong kayamanan, like a silver or searches for her as for hidden treasure. Okay? Colossians chapter 2 verse 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Okay? Sa kanya raw, sa Panginoong Jesucristo, lahat daw nakatago doon. Lahat ng kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman, lahat yan pwede nating matanggap, pwede nating malaman sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So grabe, di ba? So ang pagkakaalam lang natin, sumampalataya tayo, pinagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Pero if we go deeper in searching the Lord Jesus Christ, kaya nga sinasabi ni Pablo, that I may know Him. Yun yung kanyang goal. Makilala pa niya ang Panginoong Jesus. Bakit? Sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 3, lahat in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Di ba? Dapat andun talaga yung ating desire eh. Na maintindihan natin, malaman natin, saliksikin natin. Ibibigay naman talaga ng Panginoon eh. Amen po? Okay. So, take note the kingdom is available to you and to me. Or it is available to all. The social state of man, no matter how diverse in poverty or wealth. Take note yung farmers, ah, ano-anong kalagayan niya sa buhay, hindi naman siya mayaman. But it becomes available to him. Tama? Maaring tayo nakakilala tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mayaman. Pero, why? God allowed us. God allow us, no? Inalaw ng Panginoon na makita rin natin yung natatagong kayamanan. May mga mayaman na tinawag sila ng Panginoon. Gaya ng merchant, mayaman yun. I think so. But he's there for searching. The social state of man, no matter how diverse in poverty or wealth, is available and affordable to all. Okay? Kaya nilang nabili nila. Why? Napakasimple lang mga anak. Nabili nila. Why? Because they exchange their life for it. Yung buong buhay nila, pinagpalit nila, makamtan lamang nila yung natatagong kayamanan na yun. So the kingdom is the one discovery that is worth all we are and what we have. Yeah. Okay? It is worth na kahit iiwan mo pa ang lahat ng meron ka at kamtan mo yung kayamanan na gustong ibigay ng Panginoon, that is worth it. Yung iba, iniwan nila yung kanilang mga trabaho para sumunod sa Panginoon. Yung iba, iniwan nila yung kanilang mga relasyon, mga maling relasyon, para sumunod sa Panginoon. Iniwan nila yung kanilang mga bisyo para sumunod sa Panginoon. Iniwan nila yung lahat, mga status nila, di ba? Para lang sumunod sa Panginoon. Everything ay kaya nilang iwan. Ito yung sinasabi ko sa mga kapatiran minsan. Simpleng pagbibigay ng tithes, ng offering, hindi magawa. Paano pa 10% lang hinihingi sa iyo ng Panginoon, hindi mo pa kayang ibigay? Paano pa may bibigay yung buong buhay mo? O paano pa maibibigay yung lahat ng kayamanan mo? Sa maliit lang na bagay hindi mo kaya ibigay. Tama ba? Ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Sabi ng Panginoon. So, yung 10% lang, pagdating sa tithes lang, God is already testing us. Subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon. That is testing.
Tama? Kung kaya mo magbigay, di masama loob mo na magbigay, I think yung 10% na yun, that pag pumasa ka na dun, kaya mo na. Di ba? Maliit lang yung pinapa-testing sa atin ng Panginoon. 10% lang. Sa usapin ng tithes na. Sa usapin ng tithes. Pero as you can see in this parable, kaya nilang ibenta ang lahat ng meron sila. Kaya nilang mawala yung mga bagay na yon para lang makuha yung natatagong kayamanan na yun. So the kingdom is the one discovery that is worth all we are and all we have. A full understanding of our lack to pay equal to the word of the kingdom is important. Okay? Which is in line with God's seemingly impossible demand that all buy from Him gold without money. The cost is the same to all. Lay down your rebellion to Him to receive the gift of God. It will become a gift to us. No? Basta makita lang ng Panginoon. Actually, hindi sapat yung kulang pa nga yung buhay natin eh. Para masabi natin na binigay natin sa Panginoon. Kasi unang-una, yung buhay natin, hindi naman tayo rin ang may-ari. Ipinahiram lang to ng Panginoon sa atin. Tama ba? So, how can you say that you already given to God? Eh, ibinalik mo lang naman sa Kanya. Ganon din yung tithes eh. Hindi ka naman nagbigay. Ang sinasabi doon, ibinabalik mo lang sa Kanya. Walang, walang atin. Ayan, walang atin. Wala talaga tayo. That is the way we have to acknowledge God in our lives. Tama ba? Hindi natin pwede sabihin, akin yan, akin to. Magaling ako ang gumawa niyan o whatever. Wala. Zero tayo, zero. We don't have anything. Yung bukid, hindi pag-aari nung magsasaka. Kaya kailangan niyang tapatan. Pero I think, kulang pa rin yun. No? But inalaw na lang ng Panginoon para makita lang ng Panginoon gaano kainteresado ang taong ito na ma-discover niya na mas malaki pang kayamanan. Okay? So a full understanding of our lack to pay equal to the word of the kingdom is very important. So Isaiah 55 verse 1 and 2, siguro basahin natin ng Tagalog. Pakibasa na lang Tagalog. Sister Andrea, sino ba pwede magbasa? Oh, anyone? Isaiah 55, 1 and 2. Amen. Amen. Sabi po dito, Isaiah 55, 1 and 2. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili Mhm. kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pangbayad. 2. Mhm. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman Mm. ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Amen po. Ate Grabe, Brenda, di ba? yung mic mo naka-open. Di ba? Matindi to, di ba? Ah, sa totoo lang, we can come to God even Sorry without po. money, di ba? Even without money. At yun naman talaga, nakalapit tayo sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. At ito yung kanyang alok sa atin. Everyone who thirsts, come to the water. And you have no money, come buy and eat. Okay? And why do you spend money for what is not bread? Hindi makakasatisfy. Pero alam niyo, yung paglapit natin sa Panginoon, it really give us satisfaction. Right? Okay, another verse is Revelation 3:14 to 19. Pakibasa rin sa Tagalog.
Revelation 3:14. Sabi po doon, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Praise the Lord. Ganda lang po tayo. Hanggang ano na, 19. Hanggang 19. Gusto na ba tayo? Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. 17. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata na ikaw ay makakita. 19. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasalanan. Purihin ang Diyos. Amen po. Okay, so it is the same verses na binanggit nun sa Isaiah chapter 55. So ang ganda, di ba? So God allow us to because that is available to everyone. So once discovered, Jesus said the farmer anong nangyari dito? Tinago niya, di ba? Jesus said the farmer hid the treasure. Hid the treasure. He hid it, no? He hid the treasure and then went on to sell all to buy the field in which he discovered the treasure. Why hide it? So what is the point of this? And why did Jesus put this detail in the story? Okay? Yung komentaryo ni Matthew Henry, sabi dito, hiding it until he could acquire or have it. So tinago niya hanggang siguro makapag-ipon siya o may benta niya lahat ng kanyang ari-arian hanggang para makuha niya ito. So it reveals what we call the holy jealousy, or to assure the glorious treasure found would be truly theirs. Para matiyak niya, di ba? Interesado siya. Intentionally ginawa niya to para hindi na mawala sa kanya. Ganun ba tayo pagdating sa Panginoon? Yung grabe yung jealousy natin, yung grabe yung desire natin, grabe yung kagustuhan natin pagdating sa Panginoon. So ito yung tinatawag na holy jealousy. To assure the glorious treasure found would be truly theirs. So much like the jealousy the Lord has for us. Gaya ito ng tinatawag natin jealousy. Anong Tagalog ng jealousy? Pagsiselos. Selos ba? Selos. Okay. Matinding kagustuhan, di ba? Our love for Him should mirror His love for us. Paano ba magmahal ang Panginoon? Paano niya ba tayo gustong makuha at huwag mapunta sa iba? So this is a full captivation of the heart to have and to hold. Di ba? Hindi naman humasamang magselos. Because, for example, mag-asawa kayo. Bakit nagsiselos yung asawang babae? Pag nakita niya si mister niya nakatingin sa iba. Dahil ayaw niyang mawala. Tama ba? Ayaw niyang mawala. Sinasabi niya, akin ka lang ha. And that is not bad. Kahit nga dito sa Exodus 34, verse 14, pakibasa sa Tagalog.
Sige, sino pwede magbasa? Exodus 34, verse 14. Ito po ang sabi doon. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko ay mapanibughuin. Okay. What is the other name for God? Anong sabi niya? Anong pangalan ko? Agelus. Actually, na ano ko dyan, sabi ko, kasi ang madalas na alam natin pangalan ng Diyos, I am that I am, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Witness. Ay, hindi kasama yan, ano? Puro Jehovah. Pero there is a name na sinabi ng Panginoon, nagpakilala siya. My name is Agelus. Tama ba? Tama ba? Pakiulit nga uli. Amen. Kung mali yung pagkakaintindi ko. Exodus 34, verse 14. Sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Oh, di ba? Sinama na talaga yon. Nilagay na talaga na ang pangalan niya ay seloso, mapanibughuin. Why? Why God is like that? Dapat ganun din yung pagmamahal natin. Amen po ba? Ayaw natin na merong kahati. Ayaw natin na maagaw yung mahal natin. Ganun tayo, ganun tayo. Ganun tayo, minahal ng Panginoon. Ayaw niya na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Ayaw niya na naglilingkod tayo sa ibang Panginoon. Ayaw ng Panginoon yun because He's a jealous God. His name is jealous. Amen po. Dapat ganun din eh. When matagpuan natin yung kaharian ng Diyos, we belong to the kingdom of God. Wala nang alisan dyan. Akin na yan. Amen? Akin na yan. Amin po ba? Kasi that's biblical. Okay? So, bakit tinago? And that is yung sinasabi ni Matthew Henry commentary niya. It reveals a holy jealousy. Okay? Hindi naman, meron kasi mga seloso na ang tawag doon, masyadong possessive. Possessive ba tawag doon? O obsession. Pero I think there is what we call holy jealousy to assure the glorious treasure found would be truly theirs. Yan. So matindi yan. Matinding labanan talaga yan. Okay? Matinding kagustuhan na mapasa iyo. Yun ang ginawa ng magsasaka. A holy jealousy is exactly what is missing in the tree soil or tree heart that failed to produce good fruit in the parable of the sower. So parang ito yung kulang eh. Ito yung kulang, yung holy jealousy. As you can see doon sa napunta sa tabing daanan, no jealousy for God to protect the seed in the heart without boundaries. Parang hinayaan niya na lang natangayin ng ibon yung salita ng Diyos sa puso niya. Hindi yung akin to, kukulungin ko to, babantayan ko to. Dapat ganong klase. Meron tayo. Amen? Merong ganong puso tayo. Okay? Pangalawa, nakita natin yung parable of the sower. Yung napunta sa batuhan. No jealousy for God to remove the hidden rock in the heart cluttered with stones. No? Kung meron kang holy jealousy, hindi mo hayaan na ando doon yung mga bato na yan. Hindi mo hayaan na hindi mag-ugat ang salita ng Diyos sa puso mo. Amen po. At yung pangatlo, yung napunta sa mga dawagan, no jealousy for God to seek first the kingdom in the heart, commingling with word choking weeds. So nakita natin Recording dito, stopped. hindi niya pinili ang kaharian ng Diyos. Hindi niya inuna ang kaharian ng Diyos, mas inuna niya yung daya ng sanlibutan. Okay? So as you can see on that parable, there is no jealousy for God. Okay. Why buy the field and not
just the treasure in it. Bakit kailangan bilhin yung buong buong bukid at hindi lang yung kayamanan na ando doon sa bukid? Okay? Yung kinikwento ko nga sa inyo kanina, sa mga treasure hunter, there is an adjacent treasure na pag may nakita kang kahit maliit lang na treasure, no? Sigurado na meron pang mas malalaking treasure na makikita. Kung nakita ka ng isang barang ginto, I tell you, sabi ng mga treasure hunter, meron pa yan, track na ginto. Okay? So, ganun din sa Karian. As we go along, marami tayong nadidiscover, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Wow, grabe. Di ba? Hindi nyo ba napapansin yun? Nag-grow yung iyong love sa Panginoon. One thing ang love is growing. Kahit ando na tayo sa kabilang buhay, kapiling na natin ng Panginoon, that love is still growing. Di ba? Pag tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, yung desire natin na makapaglingkod, lalong tumitindi. Yung desire natin na magbigay, lalong nadadagdagan, right? Kasi pag binibless tayo ng Panginoon, oh, you give more. Because God blessed me more. Amen? We share more because yung abundance ng biyaya ng Panginoon is umaapaw. Amen? Yun naman na sinabi sa Corinthians chapter 9 na binibless ka ng Panginoon para meron kang magamit sa pagkakawang gawa. Okay? So Proverbs 2:1 to 9, my son, if you will receive my words and treasure my commandments within you. So his words is that like a treasure. Make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding. For if you cry out for insight and raise your voice for understanding, if you seek as silver and search for her as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and discover the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He store up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the path of justice and watches over the way of his godly ones. Then you will discern righteousness, justice, and integrity in every good path. So you have to treasure. You have to incline our heart of understanding as a treasure. Okay? So also Proverbs 2, 3:13 to 18. Blessed is a person who finds wisdom and one who obtains understanding. For her profit is better than profit of silver, and her produce better than gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire compares with her. Long life is in her right hand. Sumahabang buhay, bibigay ng Panginoon. In her left hand are riches and honor. So, tingnan nyo nasa kanan kamay ay mahabang buhay. Nasa kaliwang kamay ay kayamanan at karangalan. Oh, hindi ba grabe-grabe na yung ano? Todo-todo na. So her way are pleasant ways and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her. What is tree of life? Pag nagbunga yan, tuloy-tuloy na bunga yan. And happy are those who hold on to her. Amen. Okay? So a man has no right to what clearly belongs to him who owns the field, to him who owns the field. So to take it would have made the man a thief trespasser. So pag inagaw niya yon, so parang lalabas na trespasser siya. So ang kailangan niya is bilhin. So to buy the whole field would include this hid treasure and all the yet unmined and unknown treasure this field contains. So tandaan natin, parang uh, nasa tuktok pa lang yung nakita natin, pero meron pang mas marami na ipapahayag ang Panginoon natin sa atin. Okay? So, Luke 12:31 to 32, pakibasa sa Tagalog to. Luke 12:31 and 32. Meron po?
Luke 12, tay. Yeah, 31 and 32. Hallelujah. Sabi po dito, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay Mhm. niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong Mhm. matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Mm. Grabe, no? So, nakita natin dito, He has chosen, the Father has chosen to give you the kingdom. Kinalulugod niya na ibigay sa atin yung kaharian. And maraming beses na yung heart natin under testing, under fire. Pero I tell you, kinalulugod ng Panginoon na ibigay sa atin yung kanyang kaharian. Amen? Okay? So our last sentence, conclusion, the merchant is in a lifetime search for such a prize. So yung merchant, talagang grabe. Kumbaga buong buhay niya, nakita niya. Buong buhay niya ngayon lang siya nakakita ng ganun. Di ba? Sa buong buhay niya, naghahanap siya. Pero nung na-discover niya, wow. Okay? So upon realizing the superseding word of what has been discovered, both took action to take possession of it. Yan ang maganda. Lahat sila umaksyon para makuha nila yung bagay na yun. So, parang sinasabi dito, I have to have it. Kinakailangan mapasa akin to. Or wisely stated, I cannot live without it. Hindi ako pwedeng mabuhay kung wala ito. So, sa ating conclusion, sana gaya tayo ng dalawang yon. Yung isang magtataka, nung nakita niya yung natatagong kayamanan, sinabi niya, I have to have it. Kinakailangan makuha ko to. Yung isa naman, nakita niya yung mamahaling perlas. Ay, hindi ako mabubuhay nang hindi ko mabibili yung mahalagang perlas na to. That is a kingdom of God. Mga kapatid, ganyan ang kaharian ng Diyos. Tingnan natin kung ano yung puso natin. Kung ito ba'y nais na mabili, makuha, makamtan. At sinabi ng Panginoon sa atin, kinagagalak niya na makamtan natin yung kanyang kaharian. Okay? So, hanggang dito na muna. Actually, marami pa to, pero gusto ko lang, hanggang dito na muna tayo. At makita natin yung kagalakan na meron tayo nung nakilala natin ang Panginoon hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Kasi yung mga first love, andun yung talaga yung kilig moments eh. Andun yung kilig moments na binabalik mo yung kagalakan mo, na natagpuan mo. Di ba? So heaven's joy is your joy. When our heart is moved by love for the King and His kingdom. Tandaan natin, hindi lamang yung kaharian ang atin natagpuan, yung may-ari mismo ng kaharian yun. His salvation brings true joy because heaven's treasure in you. Let's pray. Lord, salamat muli sa napakasimpleng talinhaga. Pero grabe, Panginoon, yung kahulugan nito na patuloy mong ipinapahayag sa amin, Panginoon. At tunay, Ama, na mapasa amin, nais mo na mapasa amin ang kaharian na ito. Kagalakan mo, Panginoon, na makamtan namin ang kaharian na ito. Kahit anumang estado ng buhay namin, kami man ang pinakamahirap, yet this kingdom is available for us. Hindi mo sinabi, Panginoon, na yung may pera lamang ang pwedeng bumili nito. Because gaya na sinasabi mo, Panginoon, in Revelation and Isaiah, na kahit wala kaming pera,
kami mahirap, ay bumili kami, Panginoon. Because that is free. Gusto mo lang, Panginoon, na isuko namin ng lahat para sa iyo. Everything that we have, everything that we own, we know that it is not ours. Hindi amin ito, Panginoon. Even this life, yung buhay na to, Panginoon, hindi amin ito. Kaya wala kami may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Because everything that we have is yours sa iyo. Ikaw ang hari. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Hallelujah. Yet, you love us. Minahal mo kami, Panginoon, at gusto mong maranasan namin ang lahat ng provision mo. Seek ye first the kingdom of God and everything that we need will be met na ibibigay, Panginoon, ayon sa biyaya, ayon sa kayamanan na hindi mauubos. Salamat po, Ama. Salamat po. You are our King. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy mong tamnan ang aming mga puso, Panginoon. Taniman mo, Panginoon, ng desire na lalo pang mahalin ang iyong kaharian. Dahil napakarami pang kayamanan ang ipaparanas mo, ibibigay sa aming Panginoon. Either spiritually, can be financially, it can be materially, so any form of wealth, any form of richness, ay ipaparanas mo yan, Panginoon. Because that is your promise for us. Hallelujah. Hallelujah. You are the King of heaven and earth. You own everything. Thank you, Heavenly Father. In the mighty name of Yeshua we pray. Amen. Amen. Praise God. Salamat po, Tatay Re. Purihin pong Panginoon.